Magandang araw ho ng Biyernes at narito na nga ang lagay ng ating panahon na yung unang araw sa buwan ng Disyembre, huling buwan na ho sa taong 2023. Makikita natin sa ating latest satellite images sa dalawang weather system pa rin nakaka-apekto sa ating bansa. Una ho yung northeast monsoon o itong amihan na siya magdadala ho ng mga mahihinang mga pagtulan, lalong-lalo na sa ilang bahagi ho ng Northern Luzon at ito po yung maabot sa may Central Luzon. Habang easterlies, ito yung hangin na nagmumula sa karagatang Pasipiko, ang siya pa rin iiral at magdadala ho ng mga thunderstorms, mga rain showers sa nalalabing bahagi ng Luzon, kasama dyan yung Kamaynilaan, malaking bahagi ng Kabisayaan at ng Mindanao. Sa mayon nga, base ho at base ho sa ating pinakamahuling datos, wala tayong minomonitor na anumang bagyo o even low pressure area sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Base nga ho sa pinakahuling datos natin, posible ho hanggang sa mga susunod na mga araw, hanggang sa ngayong weekend, maliit yung tsansa na magkaroon pa rin tayo ng bagyo. Generally ho, no, ibig sabihin, malaking bahagi ng ating bansa ay makararanas ho ng mga fair weather or generally fair weather, liban na lamang sa mga usual na rain showers and thunderstorms na pinapaalam po na ating iba't ibang mga regional services division kung meron ho tayong mga namamataan na mga thunderstorms na maaaring mabo lalo na bandang tanghali, hapon hanggang sa gabi. Dumako tayo dito sa Luzon, makikita ho natin dulot ho nitong hanging amihan ay makararanas pa rin ng mga light to moderate rains lalo na sa may bahagi ng Batanes, Cagayan, kasama yung Babuyan Islands, ilang bahagi ng Cordillera lalo na sa may Apayao, dahil sa Isabela at sa may bahagi ng Aurora. Sa nalabing bahagi ho ng Northern Luzon at gayon din dito sa may Central Luzon, yung Ilocos Region, nalabing bahagi ng Cordillera at gayon din sa nalalabing bahagi ho ng Central Luzon, inaasahan pa rin natin itong mga isolated light rains. Ito hong lugar kung saan nakaka-apekto yung hanging amihan, medyo maliking tsansa na magkaroon ng mga thunderstorms dahil nga maninipis yung mga ulap na dala ng hanging amihan. So lalabing bahagi ho ng Luzon, kasama din yung Kamaynilaan, Southern Luzon, Mimaropa, Bicol Region, Calabarzon, inaasahan naman natin yung mga isolated rain showers and thunderstorms na maaaring mabuo sa tanghali hanggang gabi. Agwat ang temperatura at isalawag na sa 20 to 30 degrees Celsius, sa Baguio hanggang 25 degrees Celsius, sa Tuguegarao 23 to 29 degrees Celsius, sa may bahagi ng Kamaynilaan 25 to 33 degrees Celsius, sa Tagaytay 23 to 30 degrees Celsius, sa Legazpi 25 to 32 degrees Celsius, sa Kalayaan Islands 25 to 32 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa 25 to 32 degrees Celsius. Dumako tayo sa Visayas at sa Mindanao. Malaking bahagi pa rin ho ng Kabisayaan ay makararanas ho ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Kagagaling lang natin dito sa Cebu at Bohol at medyo mainit yung panahon pa rin na mararanasan, pero posible yung mga biglaang pagbuhos ho ng ulan dulot ng mga thunderstorms. Agwat nga ang temperatura sa Iloilo 27 to 32 degrees Celsius, sa Cebu 27 to 32, habang sa Tacloban ay mula 26 to 32 degrees Celsius. Dito naman ho sa Mindanao, malaking bahagi din naman Mindanao ay makararanas ho ng generally fair weather, pero posible pa rin yung mga pulupulong pagkulan, pagkidlat, pagkulog bandang tanghali hanggang gabi ho. Agwat ang temperatura sa Zamboanga 25 to 33 degrees Celsius, sa Tuguegarao ay hanggang 32 degrees Celsius, habang sa Davao ay hanggang 33 degrees Celsius. Samantala, may nakataas pa rin tayong gale warning dahil nasa pag-iral ng northeast monsoon o hangin amihan, magiging maalon pa rin yung karagatan, partikular na sa mga baybayin ng Batanes, Babuyan Islands at sa nalawigan ng Ilocos Norte. Kaya sa mga kababayan natin na may maliliit na sakyang pandagat at maliliit na mga bangka, iwasan mo na pong pumalaw dito sa mga baybayin ho na mahanabanggit na mga lalawigan para makaiwas tayo sa mga posibilidad ng disgrasya dulot ng malakas na alon ng karagatan. Tingnan naman natin magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Makikita ho natin ang Kamaynilaan, sa Baguio, Legazpi, Metro Cebu at Metro Davao patuloy na makararanas ng generally fair weather, pero posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Lalong-lalo na nga sa may bahagi ng Visayas at Mindanao, nakikita natin patuloy na iiral yung easterlies at maaari itong magdala ho ng medyo maalinsangang panahon, medyo mainit na panahon, pero posible din yung mga pagulan, pagkidlat, pagkulog. Sa Kamaynilaan hanggang sa Lunes, ang agwat ng temperatura ay mula 25 to 33, sa Baguio ay mula 16 to 26 degrees Celsius, sa Legazpi ay mula 25 to 33, sa Metro Cebu naman 26 to 33 degrees Celsius, sa Metro Davao ay mula 25 to 34 degrees Celsius. At dahil unang araw nga sa buwan ng Disyembre, inaasahan ho natin na posible tayong makaranas ng 1
o dalawang bagyo na maaaring mabuo o papasok ng Philippine Area of Responsibility. At sa nakalipas ho ng mga taon, ang usual na track ho ng mga bagyo kapag buwan ng Disyembre, maaari ho itong mag-recurve o maaari kung hindi tumama sa lupa. Posible rin na tumama ito sa may bahagi na Central Luzon at Northern Luzon. Mas malaki yung posibilidad ng track ng mga bagyo kapag o Disyembre ay dumadano sa may bahagi ng Visayas o dito sa may northern part ng Mindanao. Kapag ho kasi Disyembre, lumalakas ho yung high pressure area dito sa may northern part ng ating bansa at ito ho ang nagtutulak sa mga bagyo patungo sa may katimugang bahagi, partikular na sa Visayas at sa Mindanao. So ito po yung mga usual track ng mga bagyo natin kapag buwan ng Disyembre.